Dalawa lang po kami. Bunso po ako. Pinanganak. Ay, halos wala ka pang muwang. Opo, wala pa po. Ay, Nung mga nagkakaedad na po ako, nalalaman ko na po, pero hindi po inaano ni mother. Para po hindi po kami naghanap po siya ng malalabasan po ng sama ng loob. Kaya napunta po si nanay sa masamang landas mo, nag-bisyo po siya. masamang bisyo. Opo, na-stress na rin po, hindi niya po alam anong gagawin po. Tsaka siya yung bubuhay sa 2 anak, wala na siyang katuwang. Opo, nung nasa masamang landas po siya, pina-9 po. Eh, ba't naisipan mong mamamalimos ka na lang nung time na yun? Wala po kasing tutulong sa amin na alaga. Sila tita po, sila lola. Saan ka pumupwesto sa Quiapo nung mamamalimos ka? Sa ano po, babaan po ng LRT po. Doon po ako pangingin. Asan yung kuya mo? Si kuya naman, namamalimos din po. Naghanap po ng mapagkakakitaan. Para may makain kayo sa isang araw. Nabalitaan po ng mother ko na namamalimos po yung mga anak niya. Kasi mula po noon, nagbago po yung pananaw ni mama na, ay hindi pwede to. Nung araw na nagtatalo po sila, yung father ko po, meron po, kasi, yung time na po yun na na hindi niya po kami kayang ipaglaban sa pamilya po niya. Pinaalis lang mo kami sa tirahan po nila. Kaya po doon nagalit sa kanya. Nung nangyari po yun, umalis na po kami doon. Ayun po. Tapos doon na rin po si mother. Nag-aaral po ako doon. Nakakapag-aral ka pa. Opo, Sino sumusustento sa pag-aaral si mo? Lola po. Si Mami Gemma po ang nagpaaral na sa amin doon. Hanggang sa paglabas po ni mother, ayun, nagtuloy-tuloy na po yung pabango po, chocolate, mga sari-sari po. Hanggang sa palamig po, hanggang sa ngayon po, mga pagkain na po. Paano napunta dun sa pagtitinda ng hotdog? Nung nasunugan po kami last year, February po, may incident pong nangyari sa kabilang school po. Natamaan yung kabilang bahay ng asset. Natrap po kami sa dulo noon. Kami po sa dulo. Squatter lang po kasi yung bahay nung asa ko po, tsaka picture po ng tito ko. Kalsada lang po. Nakatent lang po kami doon. Tapos nung pagtapos po nakatira na po kami sa kalye po, inano ko po na hindi pwedeng habang buhay, ganito lang po yung buhay na. Nagtinda na po. Una pong tinda ko po, manok po talaga. Ayun po yun sa post pong nek-nek muna bago Neneng B. Yung manok po, sariling tinda. Nag-isip po si mother ng ibang tinda. Una po kasi tumutulong po ako sa Siyomayan. Hanggang sa nagsarili po ako ng... Paano ba nag-start yun, yung nakilala ka as Neneng B? Kasi nung kititinda ka, tawag pa sa'yo Dindin, no? Dindin po. O, paano naging Neneng B? Tinawag po siya sa akin ng isang vlogger po. Bakit tinawag ka Neneng B? Siguro po Neneng Bilis, Neneng Bungis-ngis po. Bungis. Lagi po kasi ako nakangiti po eh. Di ba? Opo. Nagsabi lang po yung mga tita ko po, uy, nakikita kita sa Facebook yung maanong ulam. Yung maanong ulam. Ano ba yung maanong ulam? Words ko na po yun kay mother po kasi lagi po ako nagtatanong, ma, anong ulam? Kabataan nga po, mahilig po magsabi ng, ma, anong ulam? Doon po yun. Sino nag-isip nun? Actually, marami naman na po talagang may Hungarian overload. Yung amin po kasi, mura na po, quality po. Dahil nga po sa mura po nun, tas may halang pagmamahal din po yung Hungarian namin. Trabaho pong pangarap ko po, police. Pero isa lang naman po talaga ang pangarap ko eh. Ano? Makapagtapos po ng pag-aaral tapos mabilang ko lang po ng mga tita ko po, sa mga kaibigan ko po, sa lola ko po. Kasi hindi ko na po kayang mag-isa, lalo na po nag-aaral po ako sa umaga. Kami kailangan mangutang sa mga 5-6 po para po makabili ng ganito. Nakakuha na po namin yung pambili noon sa pagtitinda po ng mga pagkain po. Sa pinaikot-ikot na lang po namin yung mga tubo po tsaka punan. Hanggang sa lumagaw po ng lumagaw. Ngayon po, lumalaki pa rin po. Nung una pa nagbabasa po ako, yung pinakamasakit pong yung tungkol po sa pinababayaan ka naman ng magulang mo, kaya ka ganyan eh. Kabata-bata mo, nagtatrabaho ka, dapat magulang mo nagtitinda niya.
Isa rin naman po ako sa mga kabataan na gustong umasenso sa buhay. Isa rin po akong kabataan na nangangarap. Hindi naman kita hihilahin pababa eh. Hindi ko naman sinasabing lahat tayong mga kabataan po. Tumulong lang po kasi may iba pong mga kabataan na sobrang hirap na po. Hindi pa po tumutulong sa mga gawaing bahay. O ano, tinda ka na naman. Dito ka lang, pahinga ka, hilahin niya ako. Dito ka sa tabi, sa gilid, kumain ka muna. Sasabihin niya po. Si kuya po, nandun po ngayon sa bahay po, papasok pa lang po ng school. Eskwelahan. Noong una po kasi, asat po po kami dyan eh. Oo. Awi dito, awi dyan. Hanggang sa nagsabi ako sa kanya, Kuya, ano, dito lang ba tayo? Sinabi ko, ano pa, ganyan ka lang habang buhay. Ayusin mo naman yung sarili mo, hindi pwedeng habang buhay, ganyan ka. Lalo na ngayon, hindi mo kami kasama kasi kami, kaya na namin sarili namin. Diyan naman si mama. Kasi may anak na rin po siya eh. Kaya ano, inanak ko po na saka ka bumalik sa amin kapag matino ka. Medyo masaya na po. Noon na kasi po, ayun po yung nababash po ako, nasasaktan din po siya. Ganito yung sinasabi ng ibang tao. Kahit di naman alam yung storya. Sige lang sa pagtatype keyboard. Katulad yung pinagsasabihan ko na lang din si mother. Kung ba, di naman nila mababayaran yung mga utang natin kung papansinin natin. Pero hindi nila masasira yung maghanap buhay. Ma, alam mo na yun. Maraming salamat, ma. Kasi hindi mo kami pinabayaan. Corny man to, ma, pero ma, huwag kang magpapadala sa mga sinasabi ng iba. Kaya pa sila, tuloy-tuloy lang tayo sa pagtitinda, ma. Magta-travel pa tayo. Ibibili kita ng bahay, pakitay mo lang. Pero naniniwala ko one day magagawa mo yun. Sana ka po. Magagawa mo yun.